Ano nga ba ang strategy ng ating Vice President Sara Duterte matapos mag-viral itong post na to? Na kung saan may dalawang galing alyansa na kasama si VP Sara. O eto, panoorin po natin si Maharlika na kung saan may alam na naman siya. Sana all talaga. Etong mga galing sa alyansa, pa-alyansa-alyansa pa kasi kayong nalalaman. Pag-alanganin na, sabay lipat, mga mangga. Ano nga sa tingin ninyo ang mga nagaganap na pagtawid o pagtawid ng mga kandidato mula sa bangag papunta kay Vice President Inday Sara? Ngayon, ano ba ang strategy? Dahil ano ba ang strategy ni VP Sara? At syempre, nakakain ko lang ng tuyo, no? Courtesy of Ana. Kaya meron naman ako energy. At kumain din ako ng tsokolate, kaya hyper na naman ang inyong palangga. So mga kababayan, talagang ang politika, kaya ako hindi ako pang politika no? I mean, hindi ako pang literal na politika. Okay, let's talk about it. Dahil syempre ngayon, ang dami nagme-message talaga sa akin na mga nadismaya doon sa litrato ng teaser na ipinakita kung saan si Inday Sara at si Mangga ay magkasama. Okay. Alright. Tignan natin. Alright. Tignan natin ito. Aba, hindi pa namang nagme-message sa akin. Okay. Ayan. Okay, tignan na. Sasagot ko lang to baka ano. Alright. So, ang dami nagme-message. Di ba napag-usapan na natin yan kahapon? Nung nag-vlog tayo, hindi ko pa nga alam kung totoo ba yan. Ang sabi, ma'am, totoo ba yung picture na pinost ng kasama ni Inday Sara si Mangga? Ano ba ang catch? Ano ba ang strategy ni Inday Sara? Well, siya lang ang makakaalam niyan. Pero ang importante, meron din ako sariling strategy. Ang lagay ba, ang lagay ba si Inday Sara lang ang may strategy. So kung ano man yung kanyang strategy, well, may mga bagay kasi no? Meron tayong mga puting ahas na mga nagsasabi sa atin at may mga impormasyon na hindi dapat munang i-disclose. Pero, eto lang ang aking strategy. Never again to Marcos. Whatever strategy ang ginagawa, political strategy ni Vice President Sara, darating tayo sa tamang panahon kung ano yung mga stratehiyang yan. Pero kahit ako'y naninindigan, na kahit itaas pa ni Inday Sara ang kamay, pabaliktarin man niya, patuwarin niya si Aimee, di ba, pabikakain niya si Aimee, whatsoever, never again. Right? Ano sabi ni Palangga? Gumastos na kasi yung dalawa na yan ng 1 billion, madam, kaya lumapit kay Sara. So, sabi ko nga, kung ano man yung catch na yan, ipaubayan natin kay Inday. But it's hindi ibig sabihin na tayo ay magagalit kay Inday Sara. Alam mo, may mga information na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, pero meron talagang nagpo-promote kay Aimee na nababayaran. Okay? Na nagkakapera. And eto yung kanilang business. That's their business. Yan yung pangkabuhayan nila. Yan ang pinagkikitaan nila. Yan yung binubuhay nila sa kanilang pamilya. Para lang yan yung bumaliktad, na nagsalta against, nagdiin kay Harry Roque, di ba? Ganon. So, ganon pa man, ano man ang strategy ni Inday, sa ngayon, it's premature para malaman natin o malaman ninyo. So, ako, mayroon tayong mga nakarating na informasyon, pero ikikip muna natin sa ating sarili. So, basta ako, kung kayo ay naniniwala sa akin at kayo ay naninindigan na katulad ko, hindi ako naniniwala na kailangan natin si Aimee Marcos para protektahan si Inday Sara sa impeachment. Okay? Bakit kamo? Pwede naman protektahan. Okay, tingnan lang natin ha. Okay? Pwede naman protektahan. Okay, tingnan pala tong listahan dito. Pwede naman protektahan ng mga senador. Okay? Pagdating sa impeachment trial, pag yan ay tuloy-tuloy na, mga kababayan, yung kanilang gustong talagang pag-impeach o pagtanggal sa pwesto kay Inday Sara ito, asa na yun? Okay. Hindi lang mga palanggi. Okay. Sa kasalukuyan, nandiyan si
Number 56, Attorney Vic Rodriguez. Tatanungin ko kayo, Amy Marcos o Attorney Vic Rodriguez? Kung magkakasama man sila, kung yan ay talagang yung pinakitang teaser na yan, na mga pasabog eklabush na yan, that's part of political strategy. But I will ask you heart to heart. So, sino bobotohin mo? Amy o number 56, Attorney Vic Rodriguez? Sa tingin mo, pagdating sa bakbakan, sinong susuporta kay Inday Sara? Si Amy na tumatraidor at hindi pa sinasabi na ang kapatid niya ay isang addictus benedictus. Tandaan ninyo na in-expose natin yan, na nag-knock-knock yan si Amy noong first quarter na ibubuking niya sa taong bayan na ang kapatid niya ay addict sa pulburon. At sasabihin na lang niya, binanggitin ni Harry Roque yan, na ading, magpahinga ka na lang muna, magpagaling ka. Yun ang unang plano, according sa ating puting ahas, na gagawin ni Amy. Pero blood is thicker than water. Ngayon, ang question ko sa inyo, bakit may ganitong twist? Imagine mo si Amy Marcos at saka si Camille Villar ay kasama na sa alyansa ng mga bangag. Pero nagkaroon ng twist. Basta ako, never again na, lalo sa mangga. Kahit mabango at hinog na, pag binalatan mo yan, mangga pa rin yan. Mangga na naman tayo. Eto po, si Maharlika, alam po natin ay nagkita po yan sila ni BP Sara doon sa isang rally sa Netherlands. Ano namang nagkausap yung mga yan. At mayroong puting ahas yan sa Malacanang. Eto lang, hindi niya pwedeng sabihin yung strategy na. Kaya hindi naman pwedeng pag may nalalaman siya sasabihin, baka magkabistuhan. Pero kahit po si Amy Marcos ay endorso po ni BP Sara, marami pa rin ang ayaw na pag Marcos ang pinag-usapan. Marami pa rin nadala. Dito naman kay Villar, ewan ko lang kung anong mga dahilan na ito. Alyansa-alyansa pa kayong nalalaman. Tapos, bandang huli, aalis lang kayo dyan. Pag nakita nyong palubog na ang bangka. Napapansin nyo naman, siguro sila mismo alam nila. Sila mismo sa alyansa, alam nila kung saan sila pumupunta, kung ano talaga yung gusto ng mga tao. Sasabihin natin, may mga pumunta. Kahit sino ba naman, kahit dito sa amin, pupunta ako pag mayroong ayuda. Pera din namin yan, di ba? Kukunin yung ayuda. Sabay, pagboto, alam na. Kaya alam din nila yan, matatalino na po ang mga tao ngayon. Totoo lang, lamang po talaga ang PDP laban ngayong eleksyon. Yun nga lang, hindi natin alam kung malinis ang halalan. Usapin na baka may lumabas na video na inendorso na nga ni BP Sara itong dalawa. Lalo na si Mangga. Wala. Sa akin lang, doon pa rin ako sa PDP laban. Kasi pag nanalo yan, pag natapos yung eleksyon, at ganun na naman ang mangyayari, magsisi na naman tayo. Sasabihin na naman natin, nabudol ako. Doon muna ako sa hindi nagpirma sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Congressman, party list. Kasi siyempre kasama sila dyan sa Kongreso. Ay, 94 pa rin ako. Walang pagbabago. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.